Ngayong araw, samahan niyo akong maglakad dito sa isa sa mga kilalang lugar sa Balibago, Angeles City. Ang Astro Park at ang sikat na Salakot. Sa unang tingin, maaaring isipin natin na isa lang itong landmark o open space sa lungsod. Pero sa likod ng mga estrukturang ito ay may mahabang kwento ng pagbabago. Mula sa panahon ng dating Clark Military Era, pag-usbong ng turismo, negosyo, malalaking events, hanggang sa modernong Angeles City na nakikita natin ngayon. Tara, alamin natin ang kwento ng Astro Park at Salakot. Unahin natin ang isa sa pinakakilalang simbolo dito, ang Salakot. Ang Salakot ay isang tradisyonal na sombrero ng Pilipino na matagal nang ginagamit ng mga magsasaka at manggagawa bilang proteksyon sa araw at ulan. Pero dito sa Angeles, naging higit pa ito sa isang simpleng gamit. Ito ay naging simbolo ng kultura, pagkakakilanlan at pagiging malikhain ng mga Kapampangan. Kapag nakita mo ang malaking salakot na ito, para itong paalala ng koneksyon ng lungsod sa nakaraan. Isang lugar na dati ay kilala sa agrikultura, ngunit unti-unting naging sentro ng negosyo, turismo at modernong pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, ang Salakot ay naging isa sa mga landmark na madaling makilala ng mga bumibisita sa Balibago. Habang naglalakad tayo dito sa Astro Park, mapapansin natin na hindi lang ito simpleng open space. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng mga importanteng bahagi ng komunidad ng Balibago na naging saksi sa paggalaw at paglago ng Angeles City. Sa paligid natin ay makikita ang mga institusyon tulad ng Hoxton College na naging bahagi ng edukasyon sa lugar at nagsilbing daan para sa maraming estudyante na maabot ang kanilang mga pangarap. Malapit din dito ang Balibago Rotonda, isang lugar na masasabi nating isa sa pinakaabalang bahagi ng lungsod. Dito nagtatagpo ang iba't ibang tao, mga residente, manggagawa, estudyante, turista at mga bumibisita sa Angeles City. Isa rin sa mahalagang bahagi ng lugar ang public jeepney at bus terminal na nagsisilbing koneksyon ng Balibago papunta sa iba't ibang bahagi ng Pampanga at karatig lugar. Kung titignan natin, hindi lang ito basta sakayan. Ito ay parte ng pang-araw-araw na buhay ng libu-libong tao na bumibiyahe para magtrabaho, mag-aral at maghanap buhay. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng lugar, malaking bahagi ng paglago ng Balibago ay konektado sa dating Clark Air Base. Dahil sa presensya ng mga dayuhan at pagdami ng negosyo, nagkaroon ng malaking pagbabago sa ekonomiya ng lugar.
lumago ang hospitality industry, restaurants, entertainment at iba pang negosyo. Mula sa isang simpleng lugar, naging isang balibago sa pinakabuhay na bahagi ng Angeles City. Maraming pamilya nagkaroon ng kabuhayan dahil sa paglago ng turismo at negosyo. Habang naglalakad tayo dito sa paligid, makikita natin ang iba't ibang institusyon at establishmento na bumubuo sa karakter ng lugar. Malapit dito ang mga hotel, restaurants, entertainment establishments, negosyo, malls, at iba pang serbisyo na tumutulong sa ekonomiya ng Angeles. Isa sa kilalang bahagi ng Balibago ay ang walking street area na naging tanyag hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga dayuhang turista. Kasama rin sa pagunlad ng lugar ang pagdami ng mga shopping centers, pagkain, coffee shops, at modernong negosyo. Ang dating simpleng paligid ay naging isang lugar kung saan nagsasama-sama ang lokal na kultura at global na impluwensya. Ang Astro Park ay binuo bilang isang pampublikong lugar para magsilbing sentro ng komunidad. Isang lugar kung saan maaari magtipon ng mga tao, magkaroon ng mga aktibidad, palakasan at mga pagtitipon ng lungsod. Habang nakatayo tayo ngayon dito sa harap ng Salakot, marahil maraming nakakakita nito bilang isang malaking struktura lamang. Pero alam nyo ba, ng Salakot na ito ay may sariling kwento. Noong unang panahon, ang Salakot ay hindi pa nakatayo dito sa lugar kung nasaan ito ngayon. Ang orihinal nitong pwesto ay nasa dating entrance ng Clark Air Base, kung saan nagsilbi itong simbolo ng mahalagang pagbabago sa kasaysayan ng lugar. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang paligid ng Clark at nagkaroon ng pagbabago sa lugar. Ang Salakot ay inilipat mula sa dating pwesto nito at ngayon ay makikita na natin dito sa Bayanihan Park na dating kilala bilang Astro Park. Dito ngayon mas nakikita ng publiko ang Salakot, hindi na lamang bilang dating simbolo ng isang panahon, kundi bilang lugar kung saan nagtitipon ng mga pamilya, kabataan, atleta at mga taong gusto magpahinga. Kung iisipin natin, ang paglipat ng Salakot ay parang kwento rin ng Angeles City. Mula sa isang lungsod na dumaan sa malaking pagbabago hanggang sa isang lugar na patuloy na umuunlad. Ang Salakot ay nananatiling paalala na kahit nagbabagong panahon, may mga simbolo at alaala na patuloy na nag-uugnay sa atin sa ating pinagmulan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbabago ng Balibago. Makikita natin ang pagsabay ng lumang simbolo at bagong panahon. May mga negosyo na patuloy na lumalago. May mga bagong establishmento at patuloy ang pag-aayos ng mga pampublikong lugar. Ang hamon ngayon ay kung paano mapapanatili ang kasaysayan habang tinatanggap ang modernisasyon. Dahil ang isang lungsod ay hindi lang nasusukat sa mga bagong gusali. Nasusukat din ito sa mga kwento ng mga taong nandito noon, ngayon, at sa susunod pang henerasyon.
At ito ang kwento ng Astro Park at sa Lakot dito sa Balibago, Angeles City. Isang lugar na maaaring madalas nating makita, pero kapag pinag-aralan natin ang kwento nito, makikita natin ang halaga nito sa kasaysayan. Mula sa tradisyonal na simbolo ng Salakot hanggang sa pagbabago ng Balibago bilang sentro ng turismo at negosyo. Ang bawat sulok ng lungsod ay may kwento. Ako, si Kong Estong TV. Naglalakbay tayo, hindi lang para makita ang lugar, kundi para malaman ang kwento sa likod nito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating biyahe.